Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1140 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Alamin natin. Pero bago yun ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter dito sa paghaharap nila Scapper at ni Luffy. Hawak nga ni Scapper ngayon ng susi para kay Loki. Sabi nga ni Luffy na bakit naman daw kailangan pa niyang kuhanin dito kay Scapper yung susi. Ibigay na lang daw nito. Pati nga si Road ay nagulat sa nangyayari. Sabi naman ni Scapper na di ba daw kukunin nila yung susi na yon. Nainis na nga si Luffy dito at biglang tumalon papunta doon kay Scapper. Nang pasugod na si Luffy ay si Zoro nga may naalala doon sa sinabi ni Colon na yung tatay nga daw niya ay dating pirata at kahit nga mga mandirigma ng Elbap ay hindi nga daw matalo yung tatay niya. Nagumpisa na nga gumawa ng hakbang si Luffy para makuha yung susi kay Scapper. Kaso kahit tadtarin niya nga ng atake, iniilagan nga lang na parang wala ni Scapper si Luffy. Sabi naman ni Luffy na ano daw bang problema nitong matanda na to? Kailangan na daw niyang kuhanin yon agad-agad at babalik pa siya doon sa handaan. Sabi naman ni Scapper, agawin daw muna ni Luffy sa kanya yung susi. Lap trip yung dalawa na to. Inaasar pa si Luffy. Sabi naman ni Luffy na o sige daw kung ayon ang gusto ni Scapper. Pero nangaatake na si Luffy, biglang tumalon si Scapper at binalutan nga ng haki yung dulong bahagi ng susi. At pinalo nga yon sa kinatatayuan ni Luffy. Kaya ayon nasira yung buong bato na yon. Nataranta na nga sila Rod na bakit daw ginagawa ni Scapper yon. Sabi naman ni Nami na malakas daw talaga yung matanda na yon. Sabi nga nito kay Luffy. Si Luffy nga ay natabunan nga ng mga bato pero syempre baliwala lang yon. At bumangon agad. Sabi pa ni Scapper na ang ganda daw ng sombrero ni Luffy pero mas bagay daw ata yung helmet na suot niya ngayon. Sabi naman ni Luffy na syempre daw hindi. At yung straw hat daw na nasa kanya, bigay daw yon at kayamanan nga daw yung turing niya doon. Dahil pinatago nga daw sa kanya yon ni Shanks. Sabi naman ni Scapper na pinatago, ba't daw hindi pa binigay? Hindi man lang daw nahiya yung Shanks na yon. Nainis nga si Luffy dahil doon at sinabi nito na hindi daw ganun yon. At wag nga daw sabihin ni Scapper yung ganong word. Tumawa nga lang itong si Scapper kay Luffy at bigla nitong pinakain yung dulo ng susi. Lap trip nga yung itsura ni Luffy dito. Napakadaldal nga daw nitong si Luffy. Hindi lang pinakain ni Scapper kay Luffy. Tinadyakan pa si Luffy at bumuon nga ito doon sa pader. Nang mabitawan na ni Scapper yung susi ay may kinuha nga ito at ayun na pala yung dalawa niyang axe. Nagulat nga doon si Zoro dahil ganun nga ang gamit na sandata ni Scapper. Mukhang ito yung pangalan ng axe ni Scapper, Yasuo-Takeru. Pagkasabi no ni Scapper ay pagkabangon ni Luffy, pumorma nga si Scapper na ibabato yung mga axe papunta doon kay Luffy. Kaya si Zoro sumigaw na umilag nga daw itong si Luffy. Pinakawalan na nga ni Scapper yung atake. At ang dami ngang slash nung axe na yon. Nagkalat nga papunta kay Luffy pero si Zoro hinarangan nga yon para kay Luffy. Yung ibang atake nga ay tumama doon sa isang tower ng castle at nasira nga yung bahagi na yon. Si Scapper naman dito, nasabi na malakas nga daw yung kasama ni Luffy na yon. Bumangon na nga si Luffy at naka-gear pip na. At sinabi nga nito na umatake nga daw sila ng magkasama ni Zoro at sumang-ayon naman doon si Zoro. Ang angas nga ni Luffy dito dahil para siyang may sungay doon sa form niya ngayon ng gear pip. At si Zoro nga seryoso, nakakatakot. Nakita nga ni Scapper yung form ni Luffy na yun at nasabi na yun daw pala ang white form nitong si Luffy. Nagpatuloy ang laban hanggang sa makalabas na yung tatlo sa castle. Sumigaw pa si Zoro na ihanda daw ni Scapper yung sarili niya sa atake na gagawin nila. Pero nung pasugod na sila Luffy, biglang sumigaw si Scapper na suko na daw siya. Kaya ayun, inilagan nung dalawa si Scapper. Sabi nga ni Zoro na nang titrip daw ba itong si Scapper? Sabi naman ni Scapper na joke lang daw yun lahat. Sabi naman ni Luffy na anong joke? Muntik na nga daw silang patayin itong si Scapper. Joke daw ba yun? Sabi naman ni Scapper na hindi naman daw namatay yung dalawa. Lap trip tong mga to. Sabi pa ni Scapper na sa kanila na daw yung susi. Nagulat naman dun si Luffy. Itong si Road nga ay dapat ipapakilala na nga niya si Scapper kay Luffy. Kaso pinigilan nga siya ni Scapper na wag daw muna. Sabi pa ni Scapper na hanggang sa maayos pa nga daw ang lagay ng Elbap at kapag dumating na daw ang oras na aalis na sila Luffy ay puntahan na lang daw siya ulit ng mga to. Sabi naman ni Zoro na bakit naman daw nag-aaya pa tong si Scapper? Asa naman daw na gusto pa nilang makita itong matanda. Sabi naman ni Luffy na tama daw, asa pa daw si Scapper at salamat na lang daw doon sa pagturo ng susi sa kanila. Tinawanan na nga lang ni Scapper yung dalawa at may flashback nga dito si Scapper at si Shanks. Sabi nga ni Scapper na akala daw ba ni Shanks ay maniniwala ito sa mga kwento nito patungkol kay Luffy at magtitiwala agad. Sabi naman ni Shanks na gawin daw ni Scapper kung ano ang gusto nito. Lipat tayo dito sa Walrus School. May nakita nga yung mga batang giant sa langit at pinapatingin nga doon si Ange. Sabi naman ni Ange na bakit daw nagkakagulo sila. Sabi nung isang batang giant meron daw parang ibon sa taas. Sabi naman nung isa na hindi lang daw basta ibon yun. Kakaiba nga daw yung itsura nun. Nakatingin pa din si Ange sa taas pero wala na nga doon yung tinuturo ng mga bata. At ito pala yung ibon na yon, ang sinasakyan nila Gunko at ni Shamrock. Naglanding nga sila doon sa
nagpapasa nga ng Yggdrasil sa Sunworld. Sabi nga ni Shamrock na meron daw pala dong school, mas madali na daw ngayon ang trabaho nila. Sabi naman ni Gunko na papalabasin na daw niya yung mga yon, at ito na nga, gumawa ng magic circle si Gunko. Bigla ngang may malakas na itim na kidlat ang tumama doon sa pwesto nila at may mga usok na lumabas sa magic circle. At doon sa usok na yon, lumitaw ang dalawang nilalang na tinawag nila Shamrock, dalawang bagong God's Knight. Ito nga ay sila Saint Somas na mula sa Shepherd family, isang lalaki na may mahabang buhok, nakasalamin at nakaupo nga sa parang trono pero nakapangbahay nga lang na suot. Itong isa naman ay si Saint Clingham mula sa pamilyang Limoshev. Naka-hybrid form nga ito na ang tawag ay Kirin. Mukhang dragon nga ito at medyo kakaiba ang itsura at may helmet pang suot katulad ng mga nasa Celestial Dragon. Sabi nga ni Saint Somas na bakit daw pumunta sila sa bahay niya at bakit kasama pa daw ni Gunko si Shamrock. Si Gunko nga dito ay di nakatingin dahil naaasiwa siguro kay Saint Somas. Ilang saglit lang na-realize nung dalawa na nasa ibang lugar sila at nandun sila sa Elbap. Kaya nagmadali na si Saint Somas na magbihes. Hindi man lang daw nagsasabi agad sila Shamrock na mga naman si Saint Clingham sa laki ng Elbap. Sabi naman ni Shamrock na sapat na daw na nandun siya. Bakit daw nagpadala pa ng dalawa? Sabi nga ni Saint Clingham na nandun daw sila para kay Shamrock dahil pinapabalik na nga daw ito sa Marijoa. Utos daw yon sa taas. Sabi naman ni Saint Somas na kaya daw sila nandun. At totoo daw na ang Marijoa ay nasa critical na kondisyon ngayon. Nagbago nga daw ang lahat buhat ng nangyaring reverie at ang presensya daw ni Shamrock doon ay napaka-importante ngayon. Sabi naman ni Saint Somas na o sige daw, ano ang plano nila? Ano daw ang ginagawa nila sa bansang di naman kinikilala ng world government? Bibisitahin daw ba nila yung puntod ni King Harald? At ito na nga, nakabihis na si Saint Somas at kamukha nga ng uniform ni Shamrock. Pero may mga medal ito at may bulaklak sa gilid na bulsa. Sabi nga ni Shamrock na kukunin daw nila yung mga batang giant at dadalhin daw nila doon sa Marijoa. Pero baka mahirapan sila dahil baka hindi magkasya daw sa biyahe nila. Sabi naman ni Saint Clingham na yung mga may marka lang daw ang pwedeng makapasok sa abyss. Isakay na nga lang daw nila yon sa barko. Nainis nga si Gunko at sinabi na parang si Saint Clingham daw ang may ability nung abyss, pakialamero daw, at bigla na lang nagsalita si Shamrock na gagawa daw sila doon ng isang laro. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ulit ang nakita natin at ayun, nakita natin ang laban nila Luffy at Scapper. Kahit na maikli lang dahil nga tinesting lang ni Scapper si Luffy at binigay din ang susi. At mukhang may mangyayaring karumal-dumal sa Elbap dahil kay Shamrock at sa mga bagong dating na God's Knight. At sa punto na to, mukhang ang mangyayari, hunting game nga, nakatulad sa God Valley nun. Nako po, ano kaya ang kahihinatnan nito? Abangan natin sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!